Umabot na sa 23 ang bilang ng mga pulis na napapanagutin sa pagpatay sa 17 anyos na si Jemboy Baltasar. May paliwanag naman ang sinibak na Navotas Police Chief kung bakit hindi niya inireport ang mga iba pang pulis na may kinalaman sa operasyon. Magbabalita si Brian Basa. Bumuhos ang emosyon ng mga kaanak at kaibigan ng ihatid sa Laloma Cemetery si Jemboy Baltasar. Umaasa pa rin ang pamilya Baltasar na hindi kasamang malilibing ang hustisya. Maging ang obispong namuno sa huling misa, yan ang panawagan, lalo't nagkataong kasabay ng araw ng libing ni Jemboy. Eksaktong 6 na taon nang nakalipas mula nang patayin ng mga pulis ang kaedad niyang si Kian de los Santos dahil din sa mistaken identity. Mga kapatid na pulis, hindi kayo ang batas. Mga alagad lang kayo ng batas. Dumalo rin sa misa si Police Colonel Alan Umipig. Kinamayan niya at saglit na kinausap ang nanay ni Jemboy at mga kaanak nito. Huling araw na pala niya noon bilang hepe ng Navotas Police. Yung desisyon po ng PNP na ako ay tanggalin sa posisyon ay iginagalang ko po yun. Ganun naman po talaga upang maayos na maimbestigahan, upang malaman po kung sino yung may pagkakamali at may mga pagkakasala. Batay sa investigasyon ng PNP Internal Affairs Service, bukod sa command responsibility, hindi rin isinama sa ulat ng ground commander ang 11 pang pulis na dawit din pala sa pagkamatay ni Jemboy. Hetong depensa dyan ni Umipig. Yung 11 na yun ay sila yung outer perimeter. So malayo po doon sa place of incident. Kaya nagdesisyon daw siya na ba't ko pa isasama sila? Yun po ang judgment niya. Yun po ang judgment niya. Hindi ko po pwedeng pangunahan yun. May sagot din siya sa alegasyong hinihinga niya ng video ang pamilya na nagpapahayag ng suporta sa kanya. Tinanong ko lang kung ano po kasi ang damdamin nila sa pagpunta-punta ko doon. Yun po yun. Kasi mahirap din naman po na lumapit ako sa kanila kung hindi ko alam yung saloobin nila. Bukod dyan, nakitaan pa ng samot-saring paglabag ang Navotas Police. Una, may suot na body camera ang mga pulis pero ang sabi, lobat kaya hindi nabuksan. Pangalawa, wala namang armas ang 17 anyos lang na binatilyo kaya bakit siya kailangang barilin. Pangatlo, ang hindi pagsunod sa procedure matapos sa komprontasyon. Nang mabaril kasi nila si Jemboy at mahulog o tumalon daw sa ilog, 3 hanggang 5 oras pa ang pinatagal ng mga pulis bago siya naiahon sa tubig. Sa puntong ito, patay na ang biktima. Di ba may makikita ka dapat yellow line? O, pupunta ka pa. Sino ba nag-responde doon? Family pa nakakuha? They're supposed to respond. Aabot na sa 23 lahat ang namemeligrong makasuhan ng kriminal at administratibo na ayon kay Northern Police Chief Brigadier General Rizalito Gapa sa programang Bangon Bayan with Mon ay nag-ugat sa naging padalos-dalos umunong pagresponde ng mga pulis sa isang kaso ng murder noong araw ng August 2. Isa sa mga suspect dyan ang naaresto na habang yung isa pa na pinagkamalang si Jemboy at large pa rin hanggang ngayon. Ginawa natin ito para ma-address po yung mga nakita nating pagkukulang at harapin nila yung pagkukulang kagaya ng mga pag-violation ng ating standard operating procedures. Para sa 1PH, Brian Basa, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.